breaking news po mga kababayan. Grabe, sumabog po ang pangalang Erwin Tulfo. Pumaldo po ng maleta. Direktahang pinangalanan ng 18 Marines. Ang senador na ito, mula congressman hanggang sa pagkasenador, pumaldo pala ng mali-maletang kwarta na galing po sa korupsyon. Matindi po ang pasabog na ito mga kababayan. Ginulat ng 18 Marines ang buong mundo. Erwin Tulfo, tumabo. Ayan o, tumabo si Tulfo. Marines, inilaglag si Senator Erwin. Tumanggap ng maleta na posibleng umabot hanggang 300 million. Grabe mga kababayan. Grabe, tuplok. O ngayon, anong masasabi mo? Sumabog ang pangalan mo. Kaya pala nanggigigil ka na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. At sinasabi mo si Marcoleta, hindi alam ang ginagawa. Nilabag ang mga proseso. Hindi ka interesado sa 18 Marines. At sabi mo pa kahapon sa pagyayabang mo na si Marcoleta ay walang alam. Sinasabi mo ang 18 Marines, pag ininbitahan ni Senador Marcoleta, magkape na lamang sa Senado. Tutal, may kape namang barako. Ngayon, mga kababayan, tila nadurog na parang graba itong si Erwin Tuplok. Isipin mo ba naman mga kababayan ko, first time sa history na mangyayari na ang 18 Marines ay mai-interview at mai-imbestigahan dito sa Senado. So ngayon mga kababayan, ang panimula ni SP Cayetano, pakinggan po natin, ayan o, Senator Erwin Tulfo, pumaldo, halaka, pakinggan po natin ang paglalarawan ng mga Marines, paano nila i-deliver, paano nila dinala, paano nasangkot si Tulfo. Nako po, tuplok. Bending the law. Ano na? Tila masasabit din ang kuya mo, Rapi. Ayan, magaling lang kayo sa sumbungan ng mga mag-aaway ng mga kabit-kabit, mag-aaway ng mga mali-maleta, ng mga kamag-anak sa lupa. O ngayon, ano na? Kayo naman ang sinusumbong dahil sa korupsyon. Erwin Tuplok, sagutin mo ito. Pakinggan po natin ang pasabog ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Di ba balak nilang isarado ang Senado? Pinalitan ang mga gwardya. Nagwardyado ang Senado. Pero sabi ni SP, subukan nyong ipadlak ang Senado. Kasama kayo sa makukulong. Ayan, binuksan. Kaya natakot yung mga gwardya na tuloy ang investigation. So ngayon, ito na po. Huwag na natin patagalin pa. Erwin Tulfo, pumaldo ng mali-maleta. Mahigit 300 million ang kinubra at binulsa. Halaka, ito na. Manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this
this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Ayan mga kababayan, yung issue na yun mga kababayan, sabi ni Matibag, pinasusugpi na si Defensor, si Mike, dahil nga po sa na sasabing na kukwento na 5 million na bayad sa mga Marines. Kaya itong sinabi ni Cayetano, pinapasumon ang NBA chief para tanungin ang 5 million suhol dito. So ngayon mga kababayan, itinatanggi ni Erwin Tulfo ang mga paratang ng 18 na Marines. Ang sabi po mga kababayan, eto po, kita nyo ha, etong sabi ni Erwin Tulfo, nako po, tinanggi na mga kababayan ko, malaking kasinungalingan. Erwin Tulfo itinangging nakatanggap ng mali-malitang pera. Alaka. Alaka. Nanginginig na si Tuplok. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulfo. Meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maleta ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag? Yun po, nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng
maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Tap Orly Gotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po. Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun? Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty doon, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko, kay Ma'am Maylin Arco. Ang pumalit sa akin naman si Taverdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey de Guzman para sa media po. So, ang binibigyan ninyo ay yung media. Yes, Your Honor. Hindi, ang tinatanong ko, cabinet, secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama? Yes, Your Honor. Tama po. Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron, Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Okay. 8 malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tiksay tsaka si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa yun. Thank you. kanina, Tony Baligod, merong sasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo.
Nako po. Your Honor. Tapos Mga kababayan, Erwin Tulfo. Grabe. Babae namimili, 5, tapos pipili nung kung anong gusto niya, tapos bibigyan ng tip. Naku po, mga kababayan, parang kuya lang din ito. Halaka, ulitin nga natin. Naku po, Erwin Tulfo, ano na, tuplok. si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Naku po. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan-saang lugar? Naku po. Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Grabe si Tuplok. Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Grabe. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Naku po. Talagang pati babae Mr. kasama. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro. Ayan, mga kababayan. Kaya pala yung naudlot na kudita ni Tuplok at ni Win Gatchalian, kaya pala atat na atat sila. Kahit na bending dalo ang gagawin nila. Di ba, persahan na inagaw yung liderato ni Cayetano. At naglabas pa ng acting president na si Win Gatchalian. Saka si Tuplok, ang yabang kahapon Ayaw kong hindi ako interesado sa 18 Marines. Yung pala, pumaldo pati sa babae. Mali-malita, tapos may babae pang dala. Nako po, Tuplok. Kaya pala nanggigigil ka kay Cayetano. Kayo ng utol mo. Dahil ginagamit mo pala sa babae yung kwarta ng taong bayan. Kinuha mo sa maleta, patunayan mo yan kung nagkamali o isang gawa-gawa lang ito. Sabi niya dito, mga kababayan, naglabas ang pahayag si Erwin Tulfo na ang mga pasabog ng Marines, naku po, itong sabi niya, mga kababayan ko, galit na galit si Erwin Tulfo, mga kababayan. Malaking kasinungalingan yan, sabi ni Erwin Tuplok. Erwin Tuplok, itinangging nakatanggap ng mali-malitang pera. Naku po, ito ang buong kwento. Malaking kasinungalingan, sabi ni Erwin Tulfo, itinanggi ang mga paratang ng 18 Marines sa sinagawang pag-iimbestiga ngayong 4 ng Hunyo na pinangunahan ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Ang ibinulgar ng 18 Marines, isa sa mga personalidad si Erwin Tulfo na nakatanggap ng mali-malitang kwarta. Ito po,
Mariing pinabulaanan ni Erwin Tulfo ang mga aligasyong inihayag laban sa kanya ng isa sa mga dating sundalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senadora Pia Cayetano nitong Huwebes. Sa naturang pagdinig, inakusahan ang senador na umano'y nakatanggap ng maleta na naglalaman ng pera. Agad itong itinanggi ni Tulfo at iginiit na walang katotohanan ang paratang. Nako po mga kababayan. Paano yung mga babae at maleta? Sagutin mo. Kaya pala nanggigigil ka Kaya pala yung si Tito Soto, si Ping Lacson, nagkaroon ng mga partial report, ang mga kinasuhan, sila Diskaya, sila Estrada, sila Bong Revilla, yung mga kawawang mga engineer, kawawang kontraktor, wala man lang kitang mga personalidad dito sa ikinanta ng Marines, napakarami. Karamihan, congressman. Mga kababayan ko, nako po, kawawang tuplok. Iyak na dito. Nababanggitin o hindi, no? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo. Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. 2022, and they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So, we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us, point us at the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information. Ayan mga kababayan ko, ayan ang tamang pag-iimbestiga, hindi siya bias mga kababayan. O tignan nyo po kaya pala pilit pigilan ang hearing na to. Lord, kayo na pong bahala kay Tuplok. Sagutin niya kung anong nararapat. Pasinungalingan niya, tumingin ng diretsyo sa mga Marines. Sana gabay ng Panginoon ng Brave 18 na bunyag na pagnanakaw ng pera ng bayan. Erwin kahiya-hiya, ipabitag mo si Tulfo. Nako po, Erwin Tuplok, mahilig sa bebot na Daisy ang edad, parang si Rapi Tulfo, galante magtip 300K. Nako po, kaya pala lahat ng gagawing pangharang, kasi kasama pala sa maleta. Tulfo, ikulong ayan na ang katotohanan. Di lang pala in love si Erwin sa maleta, isa rin pala siyang mangkanor. Naku po mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ng mga komento. Kaya pala si Erwin Tulfo, yabang Inaaglahi pa si Marcoleta at Cayetano kagabi. Nung sinabi niya na ako na ang Blue Ribbon Committee, inuutusan ko ang buong committee ng mga senado or dito sa mga senador, walang pasok bukas. Suspendido ang pasok ng senado. Walang Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Marcoleta ang bubuksan. Hindi rin ako interesado sa mga Marines. Pag-aaralan ko yan. Kasi sa loob-loob ko, chismis lang yan. Gawa-gawa lamang. O, tignan mo yung sabi niya, aking pinasisinungalingan na hindi katotohanan ang ginawa ng 18 Marines.
Yan ay isang paratang na isang chismis lang. Hindi lang pala maleta pero bebot. Mangkanor pa. Mahilig sa Daisy. Daisy 15. Daisy 6. Daisy 7. Daisy 8. Daisy 9. Pag 20, basura. Pumipili daw eh. Op, eto maganda, dito ka. Op, eto maganda, di Sinkins eh. O ano, Erwin Tuplok. Kaya pa? Ngayon, naging bulate ka sa kayabangan mo. Kahapon, talagang yabang mo eh. Labag sa batas ang ginawa ni SP Cayetano. Si Marcoleta, hindi alam ang ginagawa. Yung mga pagsusuri, pagkuha ng mga witness, labag sa batas, hindi pinaalam, hindi pinakita ang mga papel, hindi pinapirma. Kaya ang 18 Marines, kung kaya ni Marcoleta, imbitahan na lang para magkape sa Senado. Hindi ko sila kukunin na witness kasi mga chismis lang yan, masisira ang Senado, yung imahe, magugulo, edi wow, edi wiw. Ngayon, pasinungalingan mo Erwin Tulfo at sa mga kasama mo na congressman. Ang dami nyo, sila Garina, Bante. Ang dami nyo na nakobra. Isipin mo, malay-maleta, 300 million na pera. O ngayon, kaya pala, galit na galit ka, nang gigigil ka, akala mo gusto mo nang manapak. Gusto mo nang sapakin si Cayetano, bumaba ka na. Sasabihin mo pa, sana katukin siya ng anghel na mag-resign na lang. O ngayon, nakarama ka. Balak mo pang ipadlak yung Senado. Sabi mo kasi, inutusan mo na yung bagong sergeant at arms na wag papasukin ang mga witness. O yan, pati si John Vic Rimulya nakipagbuno kay Robin Padilla. Tila hinarang pa niya yung mama. Yung 18 Marines, ayaw pa nilang papasukin. Buti na lang nakapasok sila. Nakapagsimulang pag-iimbestiga. O ngayon, Tuplok, sagutin mo in proper forum. Ipapatawag ka ni Marcoleta. Iimbestigahan ka. Tumingin ka sa mata. Direkta. With your eyeballs to the Marines. Tignan natin. Huwag kang kukurap. Ang kukurap, guilty. Yan ang sabi ni Marcoleta. Todas ka ngayon sa sobrang yabang mo. Dating galing-galing mo. Banat dito, banat doon, suntok dito, suntok sa taas, sa baba. Kala mo Manny Pacman na binugbog si Mayweather. Ganon ang ginawa mo kay Trillanes, kay Kiko, kay Risa. Binubugbog mo. Ginagawa mong pangmomog, pangkape, pang-almusal, pang-agahan, pang-merienda. Diyan sa programa mo bilang komentarista at vlogger at sumbungan ng bayan. Mga mag-asawa na nag-aaway. Magkakamag-anak na nag-aagawan ng lupa. Naghiwalay na magkumpare at magkumare. Kinabit ni kuya, kinabit ni uncle, kinabit ni commander. Diyan kayo magaling o ngayon? Nabalatan kayo. Nasampal kayo ng katotohanan. Ang Erwin Tulfo na hinangaan ng milyon-milyon na mga kababayan natin, isa na rin ang inyong lingkod na humanga sa taong ito at sa magkakapatid na Tulfo. Ngayon, ugok at bugok ang pagkakilala ng taong bayan sa sinira nyo ang magandang simulain. Ngayon, na senador na kayo, kasapakat pa kayo sa mga magnanakaw. Kung ito ay chismis lang, ipagtanggol nyo ang sarili nyo. Diyan sa Senado, patunayan nyo na sila ay nagsisinungaling. Kung hindi,
kulong kayo. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Hindi na nila alam ang gagawin nila kung ano ang isasagot nila. Kita nyo muna yung mga witness. Talagang walang kakurap-kurap. Talagang confident kung sumagot. Walang mga basa-basa. Walang mga papel-papel. Dilista. Okay? For transparency, for a better democracy. Ito ang inyong lingkod. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Erwin Tulfo pinasinungalingan ang bintang ng 18 na sundalo? Kanino kayo naniniwala? Kay Bending Dalo o sa 18 na sundalo? Kayo na ang humusga. Kayo ang magkomento. Salamat po.